Queen of my own castle, no more feeling small or frazzled. My laptop is ready here. She's a no boss mama, no corporate drama. Coffee's warmth is near. The top is ready. There's so much exciting work being done to help keep Etsy the best place for original goods from real people. And thanks for helping Etsy keep commerce human. Okay. Hello, narinig ba ako pala? Can you hear me? Yes po. Okay, thank you. Malinaw po. Diba? Talagang pinag-uusapan talaga niya, ang pinagdidiinan niya yung handmade. Kasi talaga naman since 2005 ay talagang Etsy ay handmade talaga. Tapos 2019 lang na-introduce ang print on demand. At saka 2011 na-introduce ang digital product. Tapos hindi na alam ng mga bagong pumapasok sa Etsy na ang Etsy ay handmade. Okay? Share ko ulit yung aking. So, ano ba yung dropshipping at saka yung reselling? Kasi baka may nalilito dito, lalo na kapag kukuha kayo ng client, halimbawa yung sa mga virtual assistant. Ang dropshipping po, kayo lang yung magbebenta pero hindi kayo yung mag-ship. Magagaling yun sa third party na tao or company. Pero hindi lahat ng klase ng dropshipping ay pinapayagan ni Etsy. So yung craft supplies, ito nakalagay dito. Craft and party supplies. Reselling is not allowed on Etsy except for the following items that are handpicked or sourced by sellers. So, ibig sabihin, kahit itong craft supplies, kahit hindi nyo gawa yung mga beads, na halimbawa, may makita kayo kasi meron din akong binibilhan ng beads sa Cebu. Pwede akong magbumili sa kanya ng supplies, ibenta ko dito. Ngayon, kung halimbawa naman na merong akong kakilala na halimbawa, supplier ng mga beads, kung pwedeng siya mag-ship sa akin, kung ako na lang ang gagawa ng listing, pipicturean ko yung beads niya, hindi ko muna bibilhin, ililist ko sa aking Etsy shop, tapos kapag may bumili, pwedeng tawagan ko siya na may umorder sa akin, tapos bahala na kung paano yung transaction namin. Dati hindi ko rin alam na pwede pala yung dropshipping na kahit hindi ikaw ang mag-ship for craft and supplies or mga jewelry parts. Okay, tapos ito sa pinapag-usapan na natin yung supply, saka gift basket. So, gift basket naman, okay, kasi meron din mga hindi nakakalam, ay, the same link din. Dito sa baba yata yun. Okay, dito pala. Ito yung gift baskets. Gift baskets celebrate special moments with themed collections, personally selected and packaged by sellers. Resold gift baskets are not allowed. So, ibig sabihin ito, okay, ulitin ko. Yung gift basket, ibig sabihin halo-halong product siya. Hindi porket gift basket and literally na basket tapos ano mo yun. Gift basket, ibig sabihin kahit isa siyang box pero halo-halo siya ng item. Merong, mamaya papakita ko. Merong item na sabon, tapos merong pang spray, tapos merong halimbawa candle, halo-halo siya sa either nakalagay sa gift box or naka-wrap na ganyan. Yun ang tinatawag na gift basket. Ina-allow ni Etsy na hindi mo gawa yung mga nandun sa gift basket sa box na yon basta ikaw yung nag-source. Diba? Ikaw yung nag-collect. Nakalagay dito, personally selected and packaged by the sellers. Hindi niya sinabing made by the sellers. Okay? Now, alam niyo na. So, kung halimbawa, wala kayong time gumawa, pwede pala kayong mag-curate, di ba? Tapos, i-ship, orderin niyo tapos ilagay niyo sa box. Tapos, ibenta niyo as gift basket sa Etsy. Okay. Hello, question po. Yes. Sige, pag may mga question kayo, pwedeng i-stop niyo lang ako kasi minsan nakakalimutan kong mag-ask. Okay, go ahead. Okay po. Thank you. For gift boxes po, since si Etsy kasi di ba mahigpit siya sa mga parang characters or mga copyrighted images. So Yes. sa gift box ba pwede kami mag-include ng, for example, some Disney or meron pa rin talagang restriction? Hindi pwede. Just to be safe, talagang hindi pwede. Kasi, ganito,
Ang point ko is, maglalagay ka nga ng gift basket na iba-ibang yan. Ipapakita mo sa picture, syempre, di ba? Tapos, bakit ma-attract yung customer dun sa picture mo? Because of that Disney. So, they are buying your product because of that Disney. Merong nakalagay na basa ko sa isang, kahit hindi mismo yun yung, halimbawa, Mickey Mouse, kahit hindi naman talaga mo siyang Mickey Mouse, kung it represent at mukha siyang Mickey Mouse ng Disney, bawal pa rin yun. So yun, kamukha lang yun, bawal. Ano pa kaya kung talagang totoong Disney? So hindi ko naman sinasabi na, tawag dito, na peke yung ibebenta mo sa gift box. Pwede namang tunay. Kaso nga, wala kang lisensyang ibenta yun eh. Di ba yung mga big company, you have to pay them license before you sell their product. Thank you po. You're welcome. Ay, nakalagay dito kay Miss Berlin Trey. Sabi niya, may chance po ba mabenta physical product kahit from Pinas? Hindi po ba mamahalan ng iba? Depende sa product. Depende talaga. Kaya doon lalabas yung, yung product research nyo. Titingnan nyo kung magkano ang bentahan dito sa US ng product mo na gusto ibenta. Oo, kaya kailangan lagi kayo may calculator. Kaya laki ng calculator ko. Pag nagpa-product research ako, nag-ano ako kahit merong profit calculator si Etsy, mano-mano pa rin sa sarili kong calculator pa rin ako nagka-calculator kasi nga kung kahit trending siya, pero kung nakikita ako na mahal at mura yung nila, hindi ko na ibibenta yun. So, yun ang pag-product research, kung may demand, at saka kung kaya mo makipag-compete dun sa price ng mga sellers din. So, yun po yung sagot ko kay Berlin Tay, kung pwede daw ibenta yung physical product. Oo, pwede. At yan minsan kasi talo ka sa shipping fee kasi ang mahal ng shipping fee from Pinas to ibang bansa, di ba? Sabi ni Miss Angelica Pensader, that makes the Etsy handmade talaga and product. Oo, talagang handmade talaga siya. Nakakalimutan na lang ngayon kasi yung mga generation ngayon na biglang nagsusulputan na nagbebenta. Hindi nila kasi alam yung history ni Kaya nasususpend sila. Katulad nga yung tanong ni Miss kanina na hindi nila alam na bawal pala yung Disney, hindi nila alam na bawal yung Taylor Swift. Lista sila ng lista, tapos nagugulat na lang sila, ay bakit nasuspend yung aking shop? Because they didn't read the Etsy Seller Handmade na handbook. Okay, isang tanong na lang tapos pagpapatuloy natin isang question. May nakita po ako invitation si Etsy Avenger ang team. Oy, intayin mo, mga next month, suspended na siya. Oo, bawal talaga may mga ganyan. Pwede yan sa Amazon. Pero yung mga nasa Amazon, yun may mga license na binabayaran din yun. Pero si Etsy, bawal. Okay, so na tayo. Page 65. Oy, ito yung gift boxes ko pala na ginawa ko. Okay? Nung ginawa ko ito, mga sis, hindi ko alam na pwede palang mag-curate ng gift box na hindi mo gawa. Alam nyo ba ang lahat yan? Gawa ko yan. Oh, hindi ko alam nung kailan ko ba in-offer to? 2017 nung nag-start ako mag-offer ng gift box. Kasi kung ano-anong binibenta ko sa Kasi nauso yung bath bomb. Nauso yung bath bomb, gumawa ko ng bath bomb. Tapos ito, bath salt. Kasi yung mga puti mahilig mag-soak sa bathtub. So ito yung bath salt, Himalayan salt na may, hindi ko na alam kung mga nilagay ko dyan, coconut oil, lavender, tapos ito lavender spray. So ginawa ko siya, pagkatapos ginawa ko siyang gift bag. Tapos ito yung isa sa bestseller ko na napakasimple lang, akala mo ang pangit-pangit at maliit na birdstone. Swarovski birdstone yan. Tapos nilagay ko sa chain, ginawa kong necklace na ang title ko dito is Family Gift Box for Mom, Family Gift Box for Grandma, or Christmas Gift for Mom with personalized birdstone necklace. Kasi yung ino-offer kong necklace is pwede nilang i-personalize with kung anong birthstone ng January, anong birthstone ng February, and so on. Pero itong mga bath bomb tsaka spray, hindi siya pwede ma-personalize. Ang pwede lang ma-personalize is itong aking jewelry. So, binibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung ginawa kong gift box na ino-offer ko dati. Tapos, ito rin, yan din. Ito naman yung mama necklace. Ito pala, yung mga nandito sa
part 1 dati, naalala nyo yung Kinwe? May nakaalala ba dito yung binanggit ko na nagpagawa ako ng necklace sa Alibaba? Yung mama necklace? Mag-say hi, ay yes kung naalala nyo, kung nakikinig kayo. So, yeah, last time, pinaliwanag ko sa kanila na nung nalaman ko na pwede naman palang makipag-partner sa iba na gawin yung design ko, basta sarili kong design, ay nagpagawa ako ng mama necklace sa China, galing sa Alibaba.com. So kung hindi nakakaalam dito sa Alibaba.com, yung Alibaba.com is isang wholesaler siya, or pwede ka doon umorder ng wholesale na product na pwede mong angkatin dito sa US or kung saan ka mang bansa nung gusto mong benta. Tapos ibenta mo sa Etsy. So ang ginamit kong pag-design, ang dinesign ko dito is yung pendant. Tapos dinesign ko siya sa loob ng Canva. Ginaya ko lang yung nag-trending noon na necklace, pero inaba ko yung font. Ito yung font, nakalimutan ko anong font yan. Tapos dinagdagan ko ng heart. Ewan ko kung nakikita nyo yung heart. Ay, teka lang, hindi pala naka-maximize. Yan, nakikita nyo yung heart yan. Dinagdagan ko lang ng heart dun sa pendant. Tapos hindi ako marunong mag-design. Ewan ko, basta ginawa ko lang siya sa Canva. Tapos pinadala ko dun sa yung picture. Pinadala ko sa sa kachat ko sa Alibaba. So, hindi kami nag-call, hindi kami nag-zoom kasi mahihain pa ako noon. Buti naman hindi ako na-scam. Nag-chat lang kami. Tapos, sabi ko sa specific yung size, nung length. So, kapag nakipag-usap pala kayo sa from my experience, kailangan specific kayo. So pwede naman kayong umorder sa China na hindi kayo nakikipag-usap sa Zoom or yung matagalang pag-uusap, basta specific kayo sa ibibigay yung details sa kanya. Yung thickness ng pendant or yung length, yung width, ganyan, lang sukat. Tapos sabi ko, ang material gusto ko stainless. Tapos pinakabit ko na rin sa kanila yung itong sabi ko kailangan 18 inches siya at dagdagan nyo ng 2 inches. Tapos gusto ko gawin yung adjustable from 18 inches to 20 inches. So consider John na design ko. Diba? Kahit hindi ako physically yung nag-engrave or yung nag-cut or nagkabit. Tapos pagdating nitong necklace, ako mismo ang nagpagawa, ako mismo ang nag-design din nitong card niya sa Canva. Tapos binili ko yung jewelry box sa Amazon. Tapos ginawa ko siyang set. So ganon, consider siya ni Etsy na handmade. Tapos kailangan palang i-disclose ninyo sa Etsy listing ninyo na gumamit kayo ng production manufacturing. Na gumamit kayo ng third party. So yung company ng Alibaba, yun yung nilagay kong company doon sa production partner ko. So allowed yun kay Etsy. Tapos ito yung ring dishes. Itong ring dishes na to is pinagawa ko rin dito sa Alaska dito na merong pottery. Pinagawa ko rin siya, sabi ko sa kanya, can you make me a ring? Kasi mahilig yung mga Etsy ng mga hindi perfect na circle. Gusto nila dito yung, basta yung parang natural ang dating na hindi perfect. So nagpagawa rin ako ng ring dishes na gawa sa clay. Okay? Tapos itong mama necklace, chain, keychain to ha. Itong mama keychain na to, gawa din yan sa China. Binili ko din yan in bulk. Tapos ginawa ko siyang gift box. So yun. Tapos ito naman sa kaliwa ay sa kanan. Okay ba? Bath bomb din with bath salt. Tapos linen spray. Tapos itong nasa kanan, ito gawa ng friend ko na taga Texas. Sabi niya, Mary, gumagawa ako ng kandila. Baka gusto mong bumili ng in bulk. Tapos yun. So bumili ako sa kanya ng in bulk. Tapos nilagay ko din dito sa gift box. So pwede din yun. Kung mayroon nandito sa US, pwede din gawin. Okay. Mayroon pong question? Wala. Okay. Ma'am, si question po. Yes po, ma'am. Regarding po dun sa soap, yung gawa ng friend nyo. Ay, hindi soap yun. Candle. Yung parang candle siya. Ay, ayan po. Yan yung mga nasa green na Ayun. Tanong ko lang po, halimbawa, kasi kung halimbawa po, meron kang mapukuhaan na friend mo nga ng soap din na pwedeng gawin, i-disclose pa din po yun. Yes. Meron, pwede kang, kung walang company yung friend mo, kasi syempre gawa lang niya sa bahay, wala naman siyang business license, di ba? So, pwedeng ilagay mo production partner.
made by a production partner. So, pero kung legit company, katulad ko, yung may company talaga sila sa China, yung kanilang pangalan ng company ang nilagay ko doon. Pero pwedeng ilagay mo na lang is production partner. Ganun. Thank you po. Okay. Okay, not allowed in Etsy. Na-discuss ko na to. Hindi ko alam kung bakit nandito itong slide. The dropshipping of non-handmade products. So, na-discuss ko na yan. Selling or transferring of Etsy accounts. Itong importante. Sige, pag-usapan natin to. Okay. So, nakakatanggap ba kayo or nakakabasa kayo yung mga bumibili ng account or naghahanap ng account? Say yes, yes kung nakakarinig ba kayo? Yes. Okay. Sabi ni Kaysa. Yes, yes. Bawal po yun. So, ito. So, balik na naman tayo kay Etsy Seller Handbook. Sabi niya dito, can I transfer my Etsy account to someone else? Sabi niya dito, nababasa niyo ba o maliit? Sorry. Sabihin niyo, magsabi kayo kung may mali sa ano ko po kasi hindi ako professional na presenter. Okay, maliit. Maliit. Ayan, okay na po? Ayan, okay na po. Yes, okay. So sabi dito, no, you cannot transfer your Etsy account to someone else. If you have sold the business you run on Etsy to someone else, you cannot transfer your Etsy account to the new owner. Instead, the new owner must open a new Etsy account and shop. So yun, kahit hindi mo pwedeng ibenta, hindi mo pwedeng i-transfer kung, ayoko nang ibenta sa Etsy, di ba na kumikita, ibenta ko na lang yung account ko. Hindi po pwede yun. Sorry to say, pero kung ayaw mo magbenta, i-close mo na lang. Kasi masususpend din lang yung bibili ng account mo. Or, bakit mo bibenta? Yung mga personal information mo nandun, di ba? So, hindi ko alam yung ganong lakaran kung pwedeng, at saka kahit na baguhin mo yung back account doon, pangalan doon, madidetect ni Etsy na, diba? Alam niya na pinalitan, at yung pangalan, pinalitan yung bank account. So, malalaman ni Etsy na ito ay binenta. Kasi nga, sabi nga niya, bawal, diba? So, yun. Suspend ka na niya. Okay. Ito sabi nito, however, for security reasons and legal requirements, account transfers are not permitted on Etsy. Okay, tapos I recently purchased a business that has an Etsy account. How can I continue to run this business account? Hindi pa rin pwede. Sabi dito, you must register a new account. Yung pa rin, pareho ang sagot. Can I use someone else's shop name? Hindi rin pwede. Hindi mo pwedeng gamitin yung shop name. Gagayahin mo yung shop name. Kasi isang beses lang pwedeng magamit ang name sa Etsy. Kaya di ba pag yung mga nakapag-register na dito, napansin nyo nung kayo ay nag-register, kapag meron kayong shop na taken na, lalabas taken na. So wala kayong choice kundi mag-ano ng iba. So isang beses lang, isang name lang ang pwedeng ma-register sa Etsy. So kahit nakasara yung shop name na yon at hindi na nagtitinda, hindi pa rin pwedeng gamitin yon ng iba. Kahit naka vacation mode or naka-close. Can I take over an account if the original owner has passed away? Ang sagot dito, hindi pa rin. Kailangan talaga is mag-open ng bagong account. So, one account, one email. Pwede naman kayo mag-open ng more than, I'm not sure kung may maximum na pwede mag-open ng account. Ako, meron akong 5. Yung iba, narinig ko, merong 8. Merong iba, ang pinaka-maximum na narinig kong nag-open ng shop is 12. Basta one account, one email. Pero okay lang na pareho ng lahat yun, pare-pareho ng bank account. Pare-pareho ng bank account kung saan ka magkukuha na incoming sales at iisang credit card na pambayad doon sa lahat ng shop mo. Kasi ako ganun, isang bank account ko na pagtanggap ng sales, isang credit card ko na pambayad sa kanila. Kasi ang pambayad na ginamit ko sa kanila is hindi yung debit card ko, kundi yung credit card. Para pambayad sa Etsy fees, sa Etsy ads, ganun. Okay. Bundled AI prom. Ito yung hindi rin pwedeng allowed. Okay. May tanong po kanina doon sa may
Wala, no? Question po, sorry. Yes po. Yung location po, pwede ko bang i-declare na Philippines kung POD yung ano ko, ibebenta ko? Yes, pwede po. Ang daming nag-ano naman ng Philippines. Pwede mo namang i-disclose sa description mo. Kasi ang kinakatakot kasi ng iba dyan is, naku, yung ilagay na Philippines ako kasi baka sabihin nila, ang layo, hindi sila bibili sa akin, di ba? So, ang ano ko dyan, wag nyo na lang itago na nasa Philippines kayo. Kasi I am not sure 100% kung yan yung isa sa dahilan kung bakit nasususpend yung ibang account kasi nasa Pilipinas sila. Tapos, pero nilalagay nila doon is from other country or Texas or sa US. Kasi ang mas maganda, ilagay niyo Pilipinas pero sa description, the item will ship from Texas. Ilagay niyo sa description. Para makita ni Etsy na, ni customer na, okay. Yun. So, ilagay na lang sa description. Okay po ba? Okay po, thank you. Thank you. Question po, sabi ni Angelica, ang Philippines, ang Etsy store pero pwede pricing is dollar. Mas maganda sis, dollar ang suggestion ko. Bakit? Kasi magko-compute ka pa, pag umano-mano ka pa, kung magkano ba yung palitan, malilito ka na, paano mo ma-organize na lang yung mo? So, ang maganda, US dollar mo na lang lahat. Yun. Yeah, sabi ni Miss Charlene, may Midjourney prompt po sa Etsy, hindi pa po nababan. Oo, ban na yon, bawal na pala mga sis ang AI prompt, yung mga bundle. Tapos, actually sis Charlene, isa rin ako sa bumili last year sa prompt ng Midjourney. Kasi hindi naman in-announce to ni Mr. Yung bawal ang bundle na AI prompt. So, nakalagay dito, bago ko makalimutan, list of, okay, nakikita ba nila? Hindi. Okay. Yan. So, nakikita nyo ito, list of prompts. Okay, siguro nakikita nyo ito, no? List of prompts that can be used to create content with generative AI. Yan. List of information uniquely compiled by the seller may be sold on Etsy. Information, the final item should be sent to your buyer as an attachment via email or Etsy messages. However, certain types of lists are prohibited regardless of curation. Prohibited lists include but are not limited to lists of aggregate personal information, lists that promote illegal activity, wholesale vendor list or customers list. So, bawal kayo magbenta ng mga email list. Bawa, meron kayong nag-lead generation kayo tapos bibenta nyo yung email list na sa iba or yung wholesale vendor list, bawal yon. Tsaka yung list of prompts. Ibig sabihin yung list of prompts sa mga hindi po nakakaalam kasi di ba ngayon uso yung AI sa paggamit ng Leonardo, sa paggamit ng ChatGPT, sa paggamit ng Midjourney. So, yung iba ang ginagawa, nagte-take advantage nila sila na yung iba hindi marunong. Tapos, nagko-curate sila ng mga prompt para makagawa ng coloring pages. Halimbawa, nagko-curate sila ng prompt para makagawa ng clip arts. So, gagawa sila ng file, tapos ibebenta nila. Gagawin nilang bundle, ibebenta nila sa Etsy. Ngayon, bawal na pala yun. So, isa rin ako sa nakabili noon sa Midjourney kasi baguhan lang din ako sa Midjourney. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. At alam niyo ba, na nung binili ko yon, hindi ko rin siya nagamit kasi pagtingin ko, yung mga prompt, ibig sabihin ng prompt kasi yung the way na mag-utos ka kay Midjourney para makapag-generate ng design. Pareho lang din ng ginagawa ko. So, akala ko kasi merong pang mas expert na prompt. So, hindi ko rin siya nagamit. Nag-go back na lang ako dun sa ginagawa ko. Kasi kung hindi nyo po alam, si Midjourney ay talagang sa akin naka-Midjourney ako, naka-$30 subscribe ako kasi maramihan ako gumawa ng clip arts. Excuse me. So, sorry. Inom lang ako. Nagkamid ako.
Okay. So, yun na nga. Bawal po kayo magbenta ng mga mga prompts ng ChatGPT or ng Enemy Journey. So, yun lang. So, hindi ko nabasahin lahat. Pakita ko lang sa inyo yung proof. Kasi baka sabihin ng iba, ay, si Miss Mary, ang pinapakita lang niya yung link ng link ng Etsy. Saan pa ba ako kukuha ng information? Siyempre doon na, di ba? At bakit pa ako mag-waste ng time maggawa ng graphics? Para hindi ako masobrahan na information or magkulang. Okay, ngayon sa copyright and trademark items naman, yun yung isa sa binanggit kanina ni ito yung example ng mga bawal sa Etsy. So kahit nakikita nyo na ang dami nagbebenta nito, hindi ibig sabihin ay pwede. So ito, katulad nitong Taylor Swift. Kikita nyo yan, ang dami niyang benta, yan. So, kung pwede kong sabihin sa inyo, sabihin ko na ngayon, actually nasa dulo yung step na to. Alam niyo ba kung paano malaman kung ilan ang nabibenta ng isang listing? Say yes kung alam niyo kung paano makikita. Dito hindi ko nakikita. Ano ba yung isang way? Okay, ang ginagawa ko, without using any tool. Add to cart. Ang galing ni Kriska. Ay, student ba kita? Gumawa ka ba ng course ko? Hindi. Alam naman yata ito ng karamihan, yung mga matagal na rin nagtitinda sa Etsy. I-add nyo sa cart kasi minsan na pinapakita lang dito, minsan 20 in cart, tapos minsan hindi pa pinapakita. So, ang ginagawa ko, lalagay ko dito, mamimili ako, kunwari bibiling ko siya, pero hindi ko bibili. Lalagay ko sa cart. Tapos pag nasa cart, doon yung makikita kung ilan talaga yung nasa cart. Ilan talagang tao ang naglagay nasa cart nila. In 50 carts. Tapos doon makikita nyo yung 18 bought in the past 24 hours. Diba dito hindi nyo makita yan? Diba dito hindi makita? Ayan, bilang nakita na. Kanina hindi nyo makita. Minsan kasi hindi makikita dito sa harap. So minsan pag hindi nakikita at nakalagay lang dyan is bestseller pero walang number, ang ginagawa ko yun, nalagay ko sa cart. Tapos doon nyo rin malalaman kung mabenta pa siya kapag sa loob ng 1 week ay sabi ng kisa, nakita ko po dati, tinuro nyo po. Okay. So, kung 1 week na araw-araw merong bumibili, 1 week may nakalagay 5 people bought this in the last 24 hours. Tapos the next day nakita nyo meron pa rin 20 people bought this in the last 24 hours. And then the third day, at meron pa rin nakalagay na another 5 people bought this in the last 24 hours. Abay, ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na ng product na gano'n. Pero, kapag copyrighted na ganito, wag naman, wag to. Okay? Yung mga hindi copyrighted. So, yun yung isa sa paraan kung paano mo malalaman kung in demand yung isang product na hindi gumagamit ng Everbee or ng eRank or ng any other paid keyword tool. Alam nyo ba na hindi ako gumagamit noon since 2012? Gumamit lang ako ng Everbee and eRank last year kasi gusto kong magturo tapos gusto kong mapatunayan kung tama ba yung nakikita ko sa paggawa kong product research. Okay ba? You know what? Mabalik pa rin ako sa Etsy bar. Dito mismo sa Etsy bar ako pumupunta. Tapos mano-mano, old school. Nasanay na siguro yung utak ko na yung gagamitin ko na lang dito na halimbawa. Maghanap tayo ng anong gusto yung hanapin ko na product. Mag-type kayo para mabuhayan tayo ng anong product ang gusto nating makita. Tingnan natin kung may demand. Medyo na segue tayo pero naman. Mag-type kayo kung anong gusto nyo i-type ko, hanapin. Ito na lang, tote bags. Gusto ko to. So, kung tote bags ang gusto nyong ibenta, pag-type nyo dyan, makikita nyo mismo yung mga, kung meron kayong Everbee, makikita nyo to. Kasi Everbee ang gamit ko. Meron akong extension na nakakabit sa aking Everbee. Hindi po ito paid. Kasi meron akong isa na paid, pero itong Everbee na kinabit ko dito sa Daiko Mamas is hindi siya paid. So, kahit hindi kayo paid sa Everbee, makikita nyo pa rin kung ilan yung monthly search doon sa salita na nilagay nyo sa Etsy bar. So, hindi ko pa tinatapos yung salitang tote bag. Tote pa lang ang tinatype ko. Nagpapakita na sa inyo si Etsy ng recommendation na tinatype. Itong mga salitang nandito na 1, tote bag, 1, 2, 3, 4, 5. Maximum of 5 lang yung pinapakita niya sa akin. So, tote bag, totes, monogram canvas, tote bag pattern, and tote bag canvas.
ito yung mga pinapakita sa iyo ni Etsy, yung mga sinesearch ng customer na may pinakamaraming beses na sinearch ni customer sa Etsy. So, dahil meron akong Everbee, nakikita ko yung eksaktong number kung ilang beses siyang sinearch sa loob ng Etsy within the month. So, within 30 days. So, nakikita nyo dito, nababasa nyo ba yung number ni Everbee na 3,127 searches ng tote bags in a month. So, yeah. Tapos yung tote, yung salitang tote, merong 3,305. So, so kahit hindi kayo nakasubscribe, gawa kayo ng account kay Everbee. Tapos, ikabit nyo yung Chrome extension ni Everbee sa inyong Etsy account. Para makita nyo yan. Tapos, so, i-click nyo yung tote bag. Tapos, okay, makikita nyo itong popular now. Pag nakita nyo yung tag na popular now, popular now, popular now, at asa ng bestseller, puro popular now. Okay, so may bestseller. Sino nakakaalam dito ng pagkakaiba ng bestseller at saka ng popular now na badge? Pwede na magsalita, mag-unmute. Sinong nakakaalam pagkakaiba ng bestseller at saka popular now? Or mag-type? Wala? Naririnig ba ako? Hello po. Okay. Okay, so, Hello? yeah, alam mo pagkakaiba ng bestseller and popular now, sis? Sa pagkakaalam ko po kasi, sa popular now, parang for the last 7 days siya, parang trending siya for the last 7 days. And then yung bestseller naman, parang mas matagal na siyang parang trending for the past 30 days. Parang ganun siya. Yes, tama po si sister. So, yung popular now, ibig sabihin, ito yung talagang pinaka-hot na talagang sunod-sunod this past 1 week or 2 weeks. So pwede nating sabihin na 2 weeks. Okay, 2 weeks, 1 week na sunod-sunod. So, etong bestseller naman, within the past 6 months. So, kung i-click ko yan, i-hover mo yung cursor dito sa bestseller, lalabas kung ano yon. Ayan, nakalagay. This item has had a high sales volume over the past 6 months. Kung pupuntahan naman natin, so ibig sabihin, maaaring ito ay hindi na siya bestseller this week kasi kahit na bestseller siya last month, ipapakita pa rin ni Etsy na ito ay bestseller badge. Kasi nga sabi dito, during the past 6 months. So, ang hinahanap natin, ang titingnan ninyo kapag nagpa-product research kayo ay yung mayroong tag na popular now. Okay? Pero hindi ko sinasabi na yung bestseller ay hindi na talaga magandang ibenta. So, malalaman nyo na, kasi pwedeng yung bestseller na yon pwedeng bumenta ulit next month. So, hindi porket sinabi ko na yung popular na ang dapat yung tinan ay hindi nyo napapansinin yung bestseller. Pansinin nyo pa rin yun. Kasi minsan, on and off yan eh. On and off. Yung may bestseller badge. So, yeah, i-ano ko pa rin yun. Ilalagay ko pa rin yun sa cart. So, ang ginagawa ko pala is lahat ng bestseller at saka popular now, ilalagay ko sa cart. Tapos, hahayaan ko lang siya doon. Kasi nga, inoobserbahan ko sila for the past 1 to 2 weeks. Kasi titingnan ko kung sunod-sunod pa rin silang may sell everyday, then that's the time na I will make design nung product na yon. So, ito nakikita nyo yung tote bags na to. So, kung nakikita nyo, nakalagay 20 views in the last 24 hours. Walang nakalagay kung ilan ang nabenta, di ba? So, ang gagawin ko, kunwari bibiling ko siya, mamimili ako dun sa option niya, tapos mamimili ako dun sa variation niya, tapos ganyan lang kung ano lang type ko, tapos lagay ko sa cart para makita ko mismo kung ilan. So, yon. So, doon, nakikita nyo yung eksaktong mga tao na naglagay ng cart. So, merong 696 people put this item in their cart, and then there's 11 people bought this in the past 24 hours. Tapos, kapag nakita kong 11 na yan, actually 5 and above, kahit hindi ko na siya hintayin ng 3 days. Diba sabi ko sa inyo, minsan nilalagay ko sa cart, tapos after 2 days, 3 days, kung talagang meron pang benta, at saka pa lang ako magagawa ng product. Pero kung nakita ko na may 11 na yan, marami na yung 11 sa akin, gagayahin ko na yung design niya. I mean, hindi ko gagayahin.
Gagawa, okay, take note ha, kasi baka literally yung pagkakasabi ko na gagayahin is talagang gagayahin nyo. Gumawa kayo ng sarili nyong version ng design na ganito. Huwag nyo namang gayahin yan kasi pwede kayong i-report nitong seller na ito kung makita niya na ginagaya nyo yung style niya. So, ang pwede nyo gawin, ito bird flower to, di ba? Pwede rin kayong gumawa ng name sa tote bag, tapos ibahin nyo yung font, or ilagay nyo yung pangalan sa taas. O kaya din sa gilid. O kaya, pwedeng initial na lang instead of full name. Alam mo yon, you have to put your own twist. Yung creativity ninyo para hindi naman, alam mo yon. Kasi kung ikaw yung seller at ikaw yung ginaya, di ba magagalit ka din. Mas mabili ba si bestseller? Mas searchable si Popular Now? Si Popular Now. Okay. Balik tayo sa ano. Ay, na-segue na tayo. So, yun nga yung copyrighted tsaka trademark. Pwede kayong tumingin sa uspto.org kung gusto nyo i-check. Etsypic, ibig sabihin ng Etsypic, pwedeng mabenta siya, pwedeng hindi. Ang Etsypic kasi is yun yung mga curated ni Etsy. Meron kasing team si Etsy na naghahanap ng mga talagang handmade na magaganda na future nila. Okay, maghanap tayo. Okay, hindi porket mayroong badge na Etsypic, ibig sabihin ay hindi ibig sabihin ay mabenta siya. Yan, itong Etsypics na to, ibig sabihin si Etsy ang namili diyan. Nagustuhan kasi nag-i-scout sila ng mga magagandang ano na talagang mukhang handmade. Okay? Tapos ilalagay nila dito. So, halimbawa, 'di ba, yung merong halimbawa, menu of the month. Parang kumbaga sa mga restaurant may mga menu of the month. Ito naman sa kanila, minsan nag-feature sila ng mga specific na bag. Kapag nag-search ka ng tote bag, meron silang Etsypics para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin yan ay bestseller. So, titingnan mo pa rin yung pinakababa. So, mag-search ka pala yung pinakataas, palaging Etsypics yan. Yung pinili ng team ng Etsy, ang pinapakita sa'yo. Yung susunod na line is yung mga naka-ads. Ito, nakikita nyo naka-ads. Yung pangatlong line, yun yung totoong mga organic na lumabas dahil yung SEO nila ay optimized. Maganda yung pagkaka-SEO nila at mga maraming sales na ito. Internet. Nawala. Hello, nawala. Nawala ako. Buti na lang hindi ko close yung window. Hello, nakikita nyo pa ako? Oh, okay. Ay, yung connection ko, kasi nga ano dito mahangin. Okay, yung sharing ko. Nakashare pa ba ako? Hindi na. Yes po. Okay, so ano ba yung nababasa nyo sa screen nyo? Countries eligible to sell on Etsy. Okay. Thank you. Kasi doon sa screen ko na nagbabuffer. Okay, so countries eligible to sell on Etsy. I-click ko siya. Okay, so ito yung mga country. So kung i-click nyo itong okay, so ito kung nandito yung country nyo, kung nasaan man kayo, ibig sabihin ay eligible kayo dito. So wala ditong UAE, walang Middle East, hindi pwede ang Qatar, wala din Qatar kasi may nagtanong sa akin friend ko yung dati kung pwede daw nasa Qatar daw siya. Sad to say, wala pong Qatar, walang Middle East, walang Saudi. Yeah. Ang dahilan kasi hindi tumatanggap yung ibang country ng Etsy payments. Available lang sa mga country na ito. So, yun lang. Okay, so magkano ba ang puhunan to start an Etsy shop? So, ang cost ng physical products is depende po sa inyo kung ano po. Meron pong naka-unmute. Okay, so magkano ba ang puhunan sa pag-start ng Etsy shop? Okay, so cost of physical product ay depende po sa inyo kung ano ipibenta nyo. So kayo lang po yung nakakaalam kung magkano talaga yan. No? So kung ako sa inyo, siguro kapag mga 5,000, pwede na yon sa physical product. Kung yung jewelry kasi, halimbawa jewelry, naman yun, mura lang pag bibili kayo ng bulk sa China. At saka nga pala nag-search ako sa Shopee, may mga nagbebenta pala doon ng mga chain, ng parts ng chain. Kung halimbawa, isa kang physical product seller at gusto mo benta ng jewelry. Tapos yung cost of digital product, ang cost lang nito is yung pagbayad mo ng mga AI tool at saka ng Canva. So yung ibang gumagamit ng AI tools na
hindi paid, yung mga free, ingat kayo ha, check nyo yung kanilang mga terms kasi libre nga sila, pero wala silang commercial use. Ibig sabihin, hindi mo sila pwedeng ibenta. So, maganda talaga na paid yung gamitin mong tool kasi meron silang commercial use. Ibig sabihin, pwede mong ibenta yung gagawin mong design sa kanila. So, dati merong free version si Midjourney, ngayon wala na siyang free version. So, anong ginagamit ng iba dito na meron ba ditong nagbebenta ng AI? Anong ginagamit yung tool na merong commercial use? I-share nyo naman. Copilot Bing, may bayad, libre din yun, no? Paid po, paid. Parang Midjourney din po na free. Paid po, ma'am, yung Leonardo. Okay, so pag paid, alam ko basta paid dyan, pwede kayong may commercial use, pwede nyo gamitin. Ideogram, ayun, narinig ko rin yung ideogram. Okay, so next. So, yun nga, yung alamin niyo kung magkano ang mababayaran nyo lang naman dito pag digital product is yung subscription nyo sa mga AI tool at saka sa Canva. Pwede nyo rin naman gamitin lang si Canva na free. Basta dagdagan nyo lang ng elements yung inyong design. So, pwedeng i-export nyo yung inyong ginawang art sa Leonardo, ilagay nyo sa Canva, dagdagan nyo ng elements, something ganon. Tapos, i-benta nyo na. Ngayon, pwede nyo rin namang i-bundle yung ginawa nyo sa mga AI tool na ito. Gawin nyo siyang bundles ng 12, 24, ibenta nyo ng $3.50. At meron akong isang digital product na mabenta lately. Hindi ko alam. Sa tingin ko, hindi siya mabenta. Pangit siya, pero mabenta siya. Hello? Bing AI, sabi ni Miss Juna siya, Bing AI free pero walang commercial license, sabi ni Miss Pauline. Oo, yun. Tawag dito, so ang gagawin nyo, meron akong isang 16 pieces lang siya na ginawa ko siya Midjourney. Pagkatapos binenta ko siya, parang wala lang. Kasi sabi ko, ay uso to, nilagay ko doon. Tapos nabenta siya ng $7.50. Tapos nung nakita kong mabenta siya, tinaasan ko siya ng $12.50. May bumibili pa rin kasi itong design na ito ay mabenta. So, ganon mga sis, akala nyo kapag pangit para sa inyo, akala nyo mabenta. Hindi, itry nyo ilista kasi tinan nyo, willing na bumili yung mga tao ng $12.50 na 16 pieces na clip arts just because it's trending. So, cost naman o POD, yung print on demand, ang cost nun is yung babayaran mo. Ito, pakita ko sa inyo yung Printify. So, ang gamit ko lang, kung curious kayo, is Printify sa paggawa ng print on demand. Hindi na ako gumamit ng iba pa kasi gusto kong mag-focus sa isang platform, isang company, which is Printify. Kasi maganda naman yung experience ko sa kanila. Ang pricing nila is, merong free, pero wala kang discount sa mga mas mahal yung puhunan mo. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang, gusto mo nang subukan si Printify, isubukan mo yung free account. Tapos kapag premium naman yung account mo, magbabayad ka monthly ng $24.99. Pero meron kang 20% na discount sa lahat ng product na ibebenta mo. Tapos ito sa pangmalakihan na to, yung kailangan mo pang kontakin si Printify kung may malaki kayong business. Pero ito lang yung ginagamit ng mga regular na Etsy sellers. Okay? Tapos ang i-consider mo is yung Etsy fees. Ano ba yung mga Etsy fees? Okay, 71, 72. So yung iba alam na to, no? Meron ngayong bagong babayaran ngayon na one-time fee kay Etsy. Dati kasi walang one-time fee. Wala naman siyang monthly fee, pero meron na siya ngayong one-time fee na $15 to $29. Kaya ako nilagay na $29 kasi dati $15 lang. Kaso nakikita ko may mga nagsasabi na charge sila ng $20, na charge sila ng $29. So yung pinakamalaki na nakita ko na charge daw siya is ito. Hindi ko alam kung may tataas pa dyan. Kung bakit iba-iba ang singil ni Etsy sa mga one-time registration, hindi ko alam. Sa student daw ni Miss JD, may 29, may $15. Hindi ko nga rin alam eh. Baka sa location, I'm not sure talaga. Pero at least yung mga baguhan dito na nandito, sinasabi lang namin sa inyo na meron na ngayong charge. So para i-consider nyo yan sa puhunan ninyo.
23, ang listing fee, 20 cents per listing. Yung 20 cents na yon, aabot siya ng 4 months. So, every 4 months naman yung 20 cents na yan sa dollar. So, that's like $11 or 11.75 pesos. Depende sa palitan ng dolyares. Pero something ganon, parang 11 pesos siya per listing. Transaction fees, yung 6.5% na transaction fee, i-add niyo yung product price nyo plus yung shipping, i-less niyo yung 6.5%. Yun yung transaction fee ni Etsy. Tapos yung payment processing fee, ito yung sa mga ginagamit nating credit card or sa bangko, depende kung nasaan kayong country. Sa US, ang payment processing fee dito sa US is 3%, mababa lang sa amin, plus 25 cents US dollar. Diyan sa Pilipinas is 4.5% plus 25 pesos ng inyong total sales. So, pag sama-samahin nyo yun, tapos yun na yung cost ninyo. So, dapat i-consider ninyo ito bago kayo mag-come up ng inyong listing price. Kasi yan yung pagkakamali ko nung nag-uumpisa ako na nakikita ko yung kakumpetensya ko, nagbebenta siya ng $22. Ako naman, ang alam ko lang nun, 20 cents lang ang listing fee. Hindi ko alam na may payment processing fees. Hindi ko alam na mayroong pang transaction fees. Kasi kapag natutuwa tayo, di ba, ini-ignore na natin yung iba. Sabi ko, 20 cents lang pala eh. Yun. Tapos, yung pag-price ko, minsan, nalulugi ako kasi hindi ko rin alam. Off-site ads naman, merong 12% or 15%. Itong off-site ads, hindi ikaw yung nag-a-ads dito. Si Etsy. Randomly, namimili si Etsy ng ipopromote sa Pinterest, sa Google, sa Facebook, sa Bing, at saka kung saan-saan pa niya na ina-advertise. Ngayon, pwede nyo naman siyang i-off sa inyong Etsy shop, pero kapag naka $10,000 na kayo and above, hindi nyo na pwedeng i-off. Ako, more than 10,000 na ako, so hindi ko na pwedeng ma-off yung aking offsite ads. Pero gustong-gusto ko si offsite ads, kasi doon ako lagi nagkakasell sa offsite ads. Kasi naman yan i-charge ka lang naman ni Etsy ng offsite ads kapag nabenta yung iyong product. Pag clinic ng customer yung offsite ads, hindi ka ma-charge kapag hindi bumili si customer. Yung pagkakaiba nitong offsite ads sa Etsy ads, yung Etsy ads, kapag clinic ni customer, kahit hindi siya bumili, basta na-click yung ads mo, ma-charge ka. Pero itong offsite ads, kapag clinic ni customer, hindi ka naman ma-charge. Okay? Pag bumili lang sila, tsaka may commission. Tapos, 12%, so sa akin, sa mga may $10,000 sales and above, meron kayong sinisingil tayo ni Etsy ng 12% sa offsite ads natin. Okay, so yung mga baguhan dito, ngayong nalaman nyo na kung ano ang physical product, POD or digital, Okay, bago ko to tanungin, automatic ba ang deduction code sa fees? Oo, automatic. So kung meron kang ng sales, so kapag meron ka ng sales, halimbawa may fund na $35 sa iyong tapos ang singilan is March 1, ang maniningil na si Etsy, may due ka na, automatic ibabawas niya dun sa fund mo. Ngayon, kung wala kang fund na benta dun sa sales mo, i-deduct niya dun sa credit card mo, or depende yan sa setup mo. Kasi pwede mong mag-pay ng manual, pwede kang mag-pay automatic. Okay, so ako manual pa rin ako kasi gusto ko nakikita yung magkano na yung cost ko sa month na yon. So between every first of the month, yun ang due ng mga bills ninyo. So kung naka-manual kayo, isa din yun sa mga dahilan kung bakit marami nagsususpend, kasi nga yung iba nakakalimutan magbayad, nakaset pala sila ng manual. Yung iba kasi maglilista everyday 1 week, pagkatapos nakalimutan na nila na may Etsy shop na sila, na after 1 week, 2 weeks, hindi nila alam ang singilan ni Etsy is March 1. Ano ko ba't March ako ng March? Every first of the month ang singilan. Ang due, bibigyan ka pa rin ng chance na magbayad sa up to 15. From 1st to 15th of the month. Kapag pag 16 na, overdue na yon. Okay, so as much as possible, wag kayong mag-overdue. So between 1st and the 15th, magbayad na kayo. Yun.
Question po, paano po pag di kaya na kasing baba ng price ng competitors? Posible pa rin kaya na mabenta pa rin yung product? May mga product po kasi na medyo mahal yung production cost sa Printify, tapos ang hirap makipagsabayan sa price ng competitors. That's true. Kung nakikita mo na kasi may nakita ako na sobrang baba ng tote bags niya, $5. Magdadalawang isip ako kasi ang dahilan kaya mababa silang mag-price kasi either sila mismo yung nagpiprint, hindi sila gumagamit ng third party. So sila yung mismong nag-aangkat ng maramihan, tapos sila mismo yung naggumagawa ng design. Kaya kaya nilang magbigay ng lower price. Ngayon, kung ang advice ko sa'yo, kung talagang halimbawa gusto mong ibenta yung tote bag na yun, halimbawa, tingnan mo yung shop niya. Tingnan mo kung magaganda ba yung design. Kung nakikita mo na hindi ganun kaganda yung design niya, pero mabenta siya, ano pa kaya kung mas gagandahan mo yung design mo? Tapos, maraming hindi mag-a-agree sa akin dito, pero ako, nagpapalugi muna ako sa first month ko or sa first 10 sales ko. Kapag nakita ko na may ka-competitor ako na maraming sales, ang ginagawa ko, sinasabayan ko siya, lalo na kapag nakita ko na yung listing niya is kulang-kulang, kumbaga wala namang infographics, tapos wala nang tatlo lang yung listing niya. Kasi may mga ganong shop kahit tatlo lang yung listing, kahit walang infographics, pero mabenta. So ang ginagawa ko, tinatake advantage ko yun na, yun yung gap. Yun yung gap na nakikita mo na wala siya. So, gumawa ka na ganong product, tote bag, pero yung sa'yo, kumpletohin mo yung 10 photos. Kasi di ba 10 photos ang nire-require ni Etsy? So, maglagay ka ng 10 photos. Tapos, yung competitor mo, walang infographics. Yung sa'yo, lagyan mo ng infographics. Yung competitor mo, walang video. Yung sa'yo, lagyan mo ng video. Tapos yung ka-competitor mo, iisang design lang, walang variation. Yung sa'yo, lagyan mo ng variation. Pero ang variation na ibigay nyo lang sa customer is 5 variations lang. Kasi more than 5, 3 to 5. Kasi, halimbawa, sweatshirt, mag-offer, si Printify, maraming up to 15 to 20 ang variations ng colors nila. Hindi porket may 20 colors na available si Printify, i-offer nyo rin sa Etsy nyo. I-offer nyo lang 3 to 5 kasi magkakaroon ng decision fatigue si customer na sobrang dami ng color, hindi na siya makapag-decide. Ang ending, titingin na nga muna siya sa iba. Pero kapag bibigyan nyo lang ng limited option si customer, mamibili agad siya. So ang ginagawa ko is 3 kulay lang. Beige sa sweater, sabihin ko na, sa sweatshirt is beige, dark brown, at saka black. Pero may iba akong listing na iba naman ang kulay. Diba? At least may chance pa na si customer pwede rin tumingin sa buong shop ko. Yun. Okay, so mag-ano muna tayo. Okay, so sino dito yung may gusto ng physical product? At sino dito yung gusto ng may digital product? At sino dito yung gustong itry ang POD? POD. Okay, si Jalin POD. Yung iba, anong balak niyo ibenta? POD. Ay, ang dami POD Walang digital. Ayan, digital and POD. Vote. Yes, mag-vote kayo. POD. Okay, so nga pala, okay, so alam niyo naman, may napuntahan na kayong ibang coach. Siguro, with respect to them, iba rin naman yung style ko na hindi porket sinabi ko ay ganito, tapos galing kayo doon pero iba yung turo nila. Hindi porket iba yung turo nila ay mali sila o ako tama. Nagtuturo kami o nagsishare ng experience yung iba kasi sa experience nila, yun yung nag-work sa kanila. Tapos yung nag-work sa kanila, maaaring iba naman yung nag-work doon sa iba. So, hindi porket yun yung turo nun umali. Ang gawin na lang ninyo kasi syempre baka ma-confuse kayo na, ay bakit yung turo nila ganito, ganyan, yung turo nito, ganito. Ano na lang, i-assess nyo na lang yung sarili ninyo at kung sa tingin niyo ano yung mas kaya nyong gawin at sa tingin niyo na it makes more sense sa inyo, yun ang gawin niyo, i-try nyo. Kasi kapag dami-dami natin pinupuntahang coach, naguguluhan na tayo kung alin ang susunod natin. So, ito naman sinasabi na mag-focus lang kayo sa isang coach. Ayoko yun. Kasi kahit ako,
I am taking branding and graphics design, web design, kasi bala ko din mag-branding and web design. Alam niyo na, mga mompreneur ang isip natin kung ano gustong gawin, di ba? So, gusto ko rin mag-offer noon, pero hindi ako iisang coach. Pumunta ako kay Miss Sheena Gorgonio. Tapos, andito ba si Sir Coach Ali, hinihintay ko yung kanyang course. Kukuha din ako doon kasi magilig siya sa graphics. So, ibig sabihin kasi, gusto kong kumuha ng knowledge dito, knowledge doon, and then it's up to me kung ano yung pagkakaintindi ko at titinan ko kung ano yung mas make sense sa akin at i-apply ko doon sa product ko. So, yun lang yung tip ko sa inyo at kasi lahat sila tama because of their own experience. Yun lang. Okay? Nanay na nanay ako no? Nag-sermon. Okay, new Etsy updates part 2, profit calculator. Okay, so yung mga hindi nakakaalam, ano ang profit calculator? Okay, basahin ko nga muna itong si Miss Kriska. Sabi niya, thank you so much, Shucks. Using billing AI pa naman si digital products ko. So, no safe para si Canva Magic Media. Bakit hindi safe? Sabi ni Jonas Sayan, nabasa ko sa isang group yung Bing AI designer, may invisible watermark yung mga AI-generated images. Oo, kaya na-detect siya. Pwedeng gamitin yung AI images sa physical product but not a digital product. Ay, okay, yan yung mga So, kung ako na lang sa inyo kasi, gamitin ninyo, wag na kayong yung, anong tawag doon? Yung, wag gumawa ng tama kung bawal, kung walang commercial license. Wag nyo na lang gamitin. Mag-subscribe kayo. Consider it investment sa business niyo. Kasi kung ang iniisip nyo lang is profit, hindi yan pang matagalan. So kung ako sa inyo, mag-invest talaga kayo, tapos alam ko maghihinayang kayo sa pera ninyo, so bakit hindi nyo make the most of it? Make the most of the $30 na katulad ko. Yung $30 ni Midjourney, naku, talagang ginagawan ko yan ng inaabot na ako ng meron na kaming 2,000 na clip arts for Christmas. So, since hindi ko kaya, nagpapagawa ako sa pamangkin ko, sa anak ko, tsaka sa ina-outsource ko din. So, kasi busy ako, pero kung kaya ko naman yun kasi madali lang. So, ganun yun eh. Kung nag-invest ka kasi, pag tututukan mo. Pag hindi ka kasi nag-invest, parang hindi ka gaganahan. So, yung mindset lang natin ba? Okay? So, basta isipin mo kikita ka. Take action lang. Okay, asan na ako? Na-segue ako kapag Etsy Profit. So, yung Etsy Profit Calculator, ito na yung bago na nagustuhan ko na dati gumagamit pa ako ng calculator, which is gumagamit pa naman ako kasi parang gusto ko yung physical na nakikita ko. Pero gumagamit din ako ng Everbee. Pero alam nyo ba na kahit hindi kayo gumamit ng Everbee na Profit Calculator, si Etsy nilabas na niya ngayon, nilagyan na niya ngayon ng Profit Calculator sa loob ng bawat listing. Yung profit calculator na yun, ito. The calculator will show your estimated fees at saka yung lahat ng listing fees, payment processing fees, saka transaction fees. So, meron ako ditong na-open. So, ito yung aking example. Mag-open ako ng listing. Ito yung ginawa ko pa lang na sample. Papakita ko saan nyo makikita yung So, halimbawa, gumagawa kayo ng listing. Punta kayo sa edit. Dito sa upper left, no? Tapos baba kayo, hanap. Tapos kung hindi nyo alam kung magkano nyo ba ibebenta itong clip arts na ito, ayan, nakita nyo itong price sa baba. Itong sa may price and inventory. Ito yung price, so $12.50. Ito yung estimated profit. Ayan yung tinatawag na Etsy Profit Calculator. Click nyo yan, tapos mag-a-appear yung item price. Ito yung listing price na gusto mo. Gusto mong malaman kung kikita ka. Ito cost, your cost. So, halimbawa, ang cost ko dyan. Sa bagay, mahirap alamin kung magkano cost natin kasi per month yung bayad natin sa Midjourney. So, sabihin na lang natin, 5. Ipakita ko lang sa inyo para makita nyo kung paano mag-compute si Etsy. So, yung nilagay nyo yung $7 na cost niya, ito na agad yung total estimated fees. Yan yung total ng listing fees. Total na lahat yan. Okay? Di ba kanina ang dami? Iwan-iwalay, listing fees, transaction fees, payment, processing fees. Nandito na lahat. Papakita na agad sa'yo ni Etsy yung inyong fees.
Tapos siya na ang magdededuct. $7 minus 1.64. Estimated profit po, 3.86. So, yan ang profit mo. So, yun, hindi na kayo di ba? Di ba gumagamit pa tayo ng Everbee extension? Sabi ni Dayan, worth it po ba yung $30? Mabenta po ba items nyo? Opo. Kasi ginagamit ko siya sa, hindi lang sa digital product, ginagamit ko din siya sa social media, ginagamit ko din siya sa POD. So, i-maximize ninyo yung lahat ng tools na ginagamit ninyo. So, be creative. So, yeah, ginagamit. So, actually, yung kay Keto, dati gumagamit ako ng Keto, kaso another $30 na naman si Keto. So, si Keto, para siyang combination of Midjourney and Canva. So, nag-unsubscribe ako last year kasi sabi ko, parang pwede ko naman gawin to sa, sa Canva at Midjourney kasi meron naman ako mas medyo konting steps. Instead of 3 steps, naging 2 steps. Makakatipid ako ng $30. So, yun. So, okay naman. Worth it naman yung $30 sa akin. Sis. Oo. So, yun. Naintindihan ko nila yung profit calculator. Walang tanong about sa profit calculator. So, dapat ang yun, isa pang advice ko sa inyo, wag niyong i-ignore yung newsletter at saka email ni Etsy. Kasi, kadalasan si Etsy, siya rin ang nagsasuggest kung anong trending ngayon. Oh, summer na, ito yung trending. So, yun ang pagkakamali ng iba. Akala nila parang yung mga email ni Etsy, akala nyo parang lang yun na marketing strategy na, pero hindi. Yung ibang mga email niya is nagsasuggest siya sa inyo na ito yung trending ngayon. So, nakakatulong yung mga email. Lagi kong binubuksan yun. Okay, so punta naman tayo sa gift mode. So, ano ba yung gift mode? Ito rin yung isa sa hindi pinakabago. I think this is February na nilabas ni Etsy sa kanyang option. So, ito ang baka kakuha kayo dito ng idea sa SEO ninyo. Yung mga keywords na pwede nyo gamitin sa product ninyo. Kasi nga, ang Etsy is a handmade. At ang Etsy ay talagang puntahan ng mga tao, lalo dito sa US, ng mga gift. Pwede silang pumunta sa Amazon para bumili ng gift, pero more on personalize ang gusto ng bilhin ng mga tao sa US. So, saan sila pupunta? Dito sa Etsy. Kasi alam nila, ang Etsy ay maraming mga nagpe-personalize na seller. So, kaya ginawa ngayon ni Etsy ang option na gift mode kung saan ang customer ay pupunta na lang dito sa pinaka main page, sa front page ni Etsy. Tapos, imbis na magta-type si customer na ganyan feature gift, hindi na. Kasi pinapakita na sa kanya ni Etsy, pinapakita na sa customer ni Etsy yung mga option dito. Pipindot na lang siya na nakikita nyo to. Who are you shopping for? Bawa. Friend. O pipindutin mo na lang yan. Tapos meto, next question. Tapos ayan, bibigyan ni Etsy si customer ng mga option ng who are they into? Diba, pinindot mo yung friend. Tapos, who are they into? Crafting ang hilig ba niya? Or outdoors? Or pets? Or music? Pipindot mo yung crafting. Tapos, show gift. Ideas. Tapos, curated na sa gift mode yung mga ipapakita sa gift ideas ni Etsy. So, kung yung iyong product ay may salita doon sa sinearch ni customer, ay isa ka sa mapapasama. So, ang ginagawa ko, dito rin ako kumukuha ng ideas sa So, lahat ng words na nandito, kasi depende kasi kung ano binibenta nyo eh. Kung binibenta nyo is digital katulad ng Canva template, syempre hindi naman yun pang gift, di ba? Pwede rin lang yun para sa... Pero, trust me, mas maraming pagdating lalo na kapag may okasyon, mas maraming bumibili ng ang mga personalized gift. Pero, hindi ko naman sinasabi na huwag kayo magbenta ng journal. Pwede nyo namang ang ginagawa ko na hindi nag-agree yung iba is general ang inaano ko muna sa mga mentees ko. Unless, gusto talaga ng mentees ko na gusto niyang mag-niche sa isang product. Let's say, kung mag-uumpisa ako ngayon, ano ang gagawin kong strategy? Ang gagawin ko, gagawa ko ng bagong shop, lahat general, pero more on magkaka-related sila. So, ako gusto ko ng gift, personalized gift.
So, ang gagawin ko, personalized gift na mugs, personalized na sweatshirt, personalized gift na tote bags. Paghahaluin ko yon. Tapos, titingnan ko kung ano yung mabenta doon. But, syempre, nag-product research muna ako. So, titingnan ko dito, diba, katulad ng pag-product research natin kanina sinabi ko, itatype ko dito kung ano yung halimbawa, para doon sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang ibibenta nila, mag-general store muna kayo. Halimbawa, tote bag, hindi ko na filter yung bestseller kasi pag tote bag, pag enter ko pa lang, pinapakita na agad ni Etsy sa akin eh. Pero kung sakaling hindi nyo nakikita yung bestseller sa Etsy ninyo, ang gagawin nyo, kapag type nyo ng product ninyo, punta kayo dito sa filter, nakikita nyo ba? So, ito filter, pindutin nyo yan, tapos hanapin nyo dito yung digital or physical. Ano bang gusto mo? Diba, syempre, yung tote bag is physical product. Pindutin mo yung physical dito, tapos i-check nyo yung star seller, badge, yan. Yung dalawang yan lang na, yung hindi nyo na pipindutin yung iba. Physical product lang, tapos star seller. Pero kung digital, halimbawa, journal yung sinesearch, syempre, i-tick mo yung digital downloads. So, physical items tayo. Tapos, show items. And then, punta ka dito sa search URL. Ito yung tawag dito sa URL, nakalagay dito kung nakikita nyo. Kita nyo ba? So, dito sa may URL, may nakalagay dito, star seller. So, yung star seller, papalitan nyo ng salitang best. So, ingat lang kayo na hindi nyo mabura yung iba, no? Lagyan nyo ng best. Then, enter. Tapos, i-unzoom ko daw. Yan. Tapos, lalabas dito sa baba. Ito nakalagay, bestseller at saka yung physical items. Tapos, mag-a-appear lahat dito yung mga bestseller. So, kahit na best yung nilagay natin na salita, lalabas pa rin yung popular now. Kasi consider na rin yan na bestseller. Kasi nabenta siya within 6 months, diba? So, yun lang yung pag-filter ng bestseller. Kung gusto nyong mag-filter lahat. Okay. Gift mode, seller prompted AR creations. Okay. Okay, so seller prompt, hindi ko na masyadong i-discuss yan. Kinidiscuss na natin kanina, bawal magbenta ng bundle. Pero, pwede kayong magbenta ng mga clip arts na gawa sa AI. Basta bundle nyo siya. Pwede. Basta sarili nyo gawa, kayo yung mismong nagawa. Hindi nyo ginawa yun na gumamit kayo ng prompt na binili nyo. Guess nyo po? Kailangan kayo mismo yung may original na gumawa nung prompts. Okay, share and save. So, makakatipid kayo ng 4% sa inyong listing fees or basta sa fees ninyo ng 4%, sayang din yung 4%, kung kayo mismo ang nag-share ng link ninyo sa ibang tao para bumili. Pero wag niyo yung isi-share yung link ninyo dun sa tao na alam nyo hindi bibili kasi masisira yung conversion ninyo. Ibig sabihin, pupunta lang sila doon sa mag-OC lang doon sa shop ninyo, titingin-tingin lang pero hindi bibili. So, ibig sabihin ng conversion rate na masisira, tataas yung number ng views, pero ang sales, 0. Okay? So, hindi gusto ni Etsy yung ganon. Siyempre, mas ipupush niya yung may maraming sales. Meron akong mentees, pumunta ako sa shop niya, hindi ko naintindihan yung instruction niya. Ang ganda-ganda ng design niya, pero hindi ko gets yung instruction niya doon sa personalization. So, ako mismo, siyempre, kung ako hindi ko siya kilala, hindi na ako bibili sa kanya, hindi ko maintindihan yung instruction niya eh. So, yun yung isang dahilan kung bakit hindi na bumibili sa inyo si customer na kahit alam nyo may demand yung product nyo at kahit maganda pa, pero kung yung hindi maintindihan yung grammar nyo, hindi maintindihan yung instructions nyo, o kaya nakalimutan yung lagyan ng instructions doon sa paano i-personalize yung product, sayang yung sales. So yun, make sure na klaro ang inyong pagkagawa ng instructions. Lalo na sa mga nagbebenta ng personalized items. Hanapin natin kung saan matatagpuan yung share and save. Ito dito sa Shop Manager. Tapos punta kayo dito sa left side. Itong dito sa baba. Marketing. Tapos ito share and save. Pag-click nyo yan, lalabas yung inyong link. So, i-copy nyo yan. Tapos, yan mismo, yan, copied na. Yan mismo, yung i-send niyo sa inyong customer or kung meron kayong Instagram, social media, kung saan pinopromote nyo yung product.
ito yung i-ano ninyo para kapag itong link na to ang clinic ni customer at bumili siya, magkakaroon i-refund kayo ni Etsy ng 4% sa bawat sales. Okay, listing image requirements. Listing requirements, bawal po yung mga nagpi-POD dito, tapos personalized, tapos ang ilalagay nyo lang sa inyong sweatshirt or mug, put your text here. Doon sa thumbnail, bawal po yun. So katulad nito, kung nakikinig kayo kanina doon sa sinabi ni CEO natin na hindi na ba kailangan ang papakita ninyo is yung talagang eksaktong product. Bawal po ito yung nakalagay na custom text. Bawal yan. Ito nakalagay custom custom text. Bawal yan. Kailangan nang ilagay nyo yung gumawa kayo ng example. Ng halimbawa, nagkalagay dito ang mom of two. Yun ang ilagay nyo dito. Kasi understood naman na yun ni customer na alam niyang sample lang yun. Huwag nyo ilalagay na put your text here, personalize your text here. Yun. Sabi ni Miss Chris every time po ba na nagamit yung links sa pag-open ng shop ng ibang seller, may 40 listing fees din or one-time use lang yung link mo? Every time na may gagamit. So, kailangan yung gamitin lagi. Tapos, kapag gagamitin nyo yan palagi at may mag-open na shop, makaka-receive kayo ng email na you inspired Mary Ann to open an Etsy shop. Kung napapansin nyo, may makaka-receive kayo agad ng email. Ibig sabihin, may gumamit ng link mo. Ang gawin mo, dalawin mo yung iyong shop. Make sure na meron talagang naka-add. Kasi sa akin, nakaka-receive ako ng email na may gumagamit ng 40 listings ko. Pero pag titingnan ko dun sa shop ko, hindi nadagdagan yung listings ko. Actually, ang dami na. Tapos hindi ako nadadagdagan. Wala lang akong, tamad lang ako na sa kanila, mag-reach out na, hey, si ganito, nag-open ng shop, gamit yung link ko, nasaan po yung aking Tapos mabait naman sila, sina-charge nila sa akin yung 140 listings, 40 listings per Wala na raw ba? I-try nyo pa rin. I'm not sure. Baka wala nga. Pero i-try nyo. Baka meron. Wala na raw. Alam mo, i-try mo sa ibang Kasi yung iba-ibang na yan. Oo, yung iba-ibang customer service na yan. Minsan hindi nila alam lahat. Kasi merong iba nagsabi din sa akin, bawal yan. Pero yung isang araw, hindi man bawal pero hindi raw pwede kasi iba yung shop na ginamit ko. Tapos nung nag-reach out ako ng ibang araw, ibang yung nakasagot, binigyan naman ako bigla ng So, depende rin siguro sa agent na makokontak mo. So, itry mo sa ibang araw. Pag trinay nyo sa 3 agent at pare-parehong sinabi nila na hindi na pwede, ay siguro nga, baka talagang hindi na talaga pwede. Okay. Hindi ako magpapa-sales funnel dito ha. Didiretsahan ko na kayo. Magbebenta ako ng course pero hindi ko kayo bibentahan ng pagkahaba-habang this value this much, 5,000 but I will only give you this much after all of this. I'm a business person. Time is gold. Pag pumupunta ako sa mga ang haba ng pagkaka-explain nila. Ako lang to ha. Wala naman akong say doon sa ibang coach. Ako lang to. Bebentahan ko kayo ng course pero may discount. Bakit ko kayo bibentahan ng course? Kasi meron akong parating na niluluto ko na isasama ko doon sa unang course ko na digital for beginners at saka kasama bundle ng POD. So kung sino may gusto dito ng print on demand, andito na sa bundle, print on demand. Tapos kung gusto niyo naman matutunan yung yung digital na basic for beginners, ito yung kasama na dito sa bundle. Tapos sinama ko na rin sa bundle na ito yung pre-order. Naalala nyo yung sino dito yung nakakaalala nung part 1 na mahilig ako mag-pre-order. Alam mo na, di ba, pre-order kasi titingnan mo muna kung merong bibili bago ka mag-effort. Okay? Pero, nag-effort naman ako dito kasi kahit hindi kayo bumili dito, itong course ko, i-open ko naman talaga sa shop, ilalagay ko doon. Yes, testing the water, sabi ni Judosai, yung strategy ng mga e-commerce business, no? Wala namang masama doon. Open lang natin yung mind natin sa business natin. Anyway, so ang ano ba ang laman ng pre-order na nandito?
Ito ang laman nito. Kung pwede kong ipakita. Okay lang ba? Ipakita ko sa inyo yung laman. Baka yung iba magsialisa na dito. Actually, meron pa akong pag-giveaway pala. Nakalimutan ko. Sandali, bago ito. Bigyan ko muna kayo ng form sa giveaway nito. Kasi mag-giveaway ako nitong 3. Ay, nawala. Okay ba? Gusto niyo ng giveaway? Giveaway ako nitong ano? Yes po. Okay, so mag-send ako ng form. Ito. Full course, double, hindi yan. Giveaway form. Sesend ko to, i-drop ko sa chat, copy. Ito yung para mailagay ko yung pangalan ninyo. Either pangalan so full name na lang para ilagay ko sa spin the wheel. Yan yung form, ilagay nyo lahat, tapos ika-copy paste ko siya doon sa spin the wheel. Yan, paki-fill up po yan everyone para mapipila ko ng 2 na bibigyan ko nitong course. So, it's a bundle ng 3-in-1. Yung digital product na course ko na in-offer ko noong February. Tapos yung print on demand, meron siyang 31 videos na in-open ko naman noong March 29. Tapos itong bagong darating ko na siya sa, patingin nga kung meron nang nagre-respond. Oy, ang bilis. Pagdating talaga sa mga giveaway, ang bilis nyo. Pero kapag yung type 1, type 2, ang tagal mag-type. Type 1 na nga lang ita-type, hindi pa mag-type. Pero kapag yung buong pangalan, ang bilis Okay, so yun nga. So habang nag-type yung iba, ito i-explain ko kung anong laman ng course. So, ang laman ng course, kasi bala ko rin magbenta ng mock-ups. Sino dito yung mga POD seller na bumibili ng mock-ups sa Creative Fabrica or sa Etsy? Sino? Meron dito bumibili ng mock-ups, ng sweatshirt, ng tote bags, at saka ng mugs? Okay, so bala kong mag-open ng sarili kong, kasi nandito ako sa US, diba? So, easy access for me to buy yung mga samples from Printify. So, bala kong mag-open ng mock-up store. Hindi naman mock-up store, parang hindi ko alam kung dito ko na lang din ilalagay sa aking course. Kasi ayaw ko na mag-open. Ayun, mock-ups daw. So, kasama na dito sa pre-order na ito, ito yung kasama. Okay, so full course 3-in-1, physical product, new digital products, tsaka new POD products. Bakit sinabi ko na new? Bakit hindi nyo ba nakikita pala? Hindi pala ako nakashare. Hindi naman kayo nagsasalita. Sorry naman. Hindi ba ako nakashare? Wala pa po. Okay, yeah. Sorry. So ito yung course na pre-order. Ilalabas ko siya sa August 17. Yung tips po sa SEO. Ang paggawa ng SEO kasi, sis Dayan, is tinatawag kasi na SEO kung mag-a-appear ba yung product mo kapag sinearch ni customer yung mga salitang, ang isipin mo, yung customer mo. Kung alam mo na kung ano yung target customer mo, tapos alam mo na yung product mo, at saka kagagawa ng listing, ganito gumawa ng listing. Mag-duplicate lang ako. Duplicate para ipakita ko lang sa inyo para hindi masira. So, ang ginagawa ko, halimbawa, sweatshirt, ilalagay ko sa title ko yung taong pagbibigyan ko at saka kung personalized ba siya. So, hindi. So, since mahilig ako sa personalized, ang ilalagay ko personalized. Personalized, either sweatshirt or gift. So, since alam ko na si Etsy ay gustong-gusto niya pinupush yung mga gift, nalagyan ko ng salitang gift. Gift. Para kanino? For mom. Ano sa tingin mo pwedeng okasyon na pwede mong ilagay? Pwedeng birthday. Gift. Pwede mong ulitin yung gift? So, kung sinearch ni customer personalized gift, okay ang SEO ko. Kasi bakit? Meron akong salitang personalized gift, mom. Personalized gift for mom, a birthday gift. Tapos, so ang ilalagay mo sa title mo, ano yung product mo, lagyan mo siya ng description. Ang description ko dito is personalized. Personalized gift. Recipient is mom. Ang occasion is birthday. Tapos, pwede kong ilagay yung sweatshirt dito sa umpisa. Kasi yung product mo, sweatshirt, sweater.
Sweater, personalized gift for mom. At wag kayo mag-alala kahit parang wrong grammar dyan. Pero believe it or not, some of my customers, kahit ako, minsan kung anong unang nasa isip ko, na salita, yun ang tinatype ko. So, instead of saying customized gift for mom, minsan tinatype ng iba, mom gift, teacher gift, baliktad. So, gumawa rin kayo ng listing na proper grammar at gumawa kayo ng another listing na baliktad. Pwede rin yung wrong spelling, kaya lang in my, nilalagay ko yung wrong spelling sa tags, hindi sa title. Sweater, personalized gift for mom, birthday gift for her. Kasi yung iba nagta-type for her instead of for mom. O tapos, kung ano ba yan, pwedeng nilalagay ako ng custom kasi synonyms ng personalized is custom. Kasi yung iba, instead of personalized, ang tinatype nila custom or customize. Custom. Tapos, ano bang ibang salita ng sweater? Sweatshirt. So, custom sweatshirt. Custom sweatshirt, anong size? XL ba yan? Pwede mong ilagay. Extra large. Kung gusto mo nag-offer na iba-ibang size, di wag mong lagyan ng size. Yung ganon. Tapos, pwede ko rin lagyan ng mother. Kasi di ba, ibang salita ng mom is mother. Yung iba, may nagtatype ng mother. Okay, ngayon kung pwede namang, kasi meron ding marami ditong mga Spanish speaking na native dito sa US. So ano ba ang Spanish ng mother? Abuela ba? Basta ganoon, pwede mo lagyan ng ibang salita dito. Or kung ayaw mo sa title, pwede mo naman sa tags. Ay, nagdadrive. Si Miss Rizal pala yung nagdadrive. Paano mo pala pag UK ang gusto ko target market at the same time US din? Kasi meron po dito pala, nakikita nyo dito na pwede kayong mag-offer sa pag gagawa kayo ng listing, okay, so nandito tayo, nakikita nyo ulit. Pag gagawa kayo ng listing, yung shipping fee, pwede kayong mag-filter ng mga bansa kung saan pwede nyo lang i-offer yung inyong, i-offer yung inyong product. So, punta kayo sa shipping. Ay, wala pala itong shipping kasi digital. Okay, so duplicate ako ng So, dito sa shipping, ma'am, wala kasi akong digital, wala akong physical. So, ang gagawin nyo is, kapag digital naman, kahit digital, kahit saan ka pwede magbenta. So, ang gagawin mo is, pindutin mo yung shipping fee, tapos merong option ng everywhere. Ibig sabihin, pag pinindot mo yung everywhere, mag-a-appear yung product mo sa kahit saang bansa. Pero merong filter doon na mga bansa, natatanggalin mo siya isa-isa. Merong US lang, tapos may Philippines. So, bahala ka kung i-choose mo siya. I-choose mo yung US, i-choose mo yung Philippines or Canada. Para, pag choose mo yon, hindi makikita ng ibang tao na available yung iyong shop, yung product na yun sa bansang yun. Anong bank pwede sa Etsy, credit card, Visa? Pwede rin PayPal, ma'am. Ano pang tanong? Magbababay na rin ako. Meron po ba kayong natutunan ngayon? At nakapagbigay po ba ako ng value sa inyo kahit hindi ako naka-makeup, kahit hindi ako maayos? Yun. Mahirap po ba i-manage pag hindi lang US ang target mo for POD? Yes. Kasi ako US lang. Kasi kapag yung tax, kapag Canada o ibang bansa, madadagdagan ka ng tax, depende yung country. So, kung hindi mo alam yung mga tax, kailangan kasi i-add mo yung tax nung halimbawa sa Canada mayroon silang VAT. Iba pa yung tax na sisingilin ni Etsy, dapat isama mo yung tax na yon doon sa price mo. Kung hindi mo alam lahat ng tax, magko-compute ka pa. For me, I just make everything simple by just offering sa US market para hindi na lang ako mamroblema ng tax. Kasi sa US kasi si Etsy na mismo ang naniningil ng tax para sa atin. Hindi mapupunta yun sa inyo. Mapupunta yun kay Etsy kasi si Etsy ang magde-deposit nun sa US government. Okay? So, pag nakikita nyo na listing price, tapos may sales tax, hindi mapupunta sa sales nyo yung sales tax. Hindi deducted yun sa sales nyo, ha? Si customer mismo ang nagbayad nun separate. Kumbaga, dumaan lang sa inyo yung tax. Fourth quarter, yun po ang pinaka-busy moment ng mga US market para magbenta. So, kayo rin, kaya take advantage of this moment na sinabi ko sa inyo. Upuan ninyo yung paggawa ng lahat ng clip arts, yung mga gnomes, yung mga pumpkins, mga Halloween bows, mga coquettes, yung mga girly coquettes, mga pastel, mga watercolor, yung mga fonts na 90s,
80s, mga design gano'n. Roblox po, hindi pwede. Hindi pwede pong ibenta ang Roblox kasi po yan ay company po yan. Okay, papakita ko pala sa inyo, nakalimutan kong pakita. Ito rin pala yung in-order ko. Nakikita nyo ba ako buo? Hindi. Ba't hindi nyo ako nakikita buo? Nakikita nyo akong buo sa inyong screen? Kasi gusto kong ipakita to. Opo, nakikita daw ako ng buo. Okay, kasi sa screen ko maliit. Okay, so ito yung isa pala sa mga trending ngayon, bagong offer yung maliit na screen lang. Maliit na screen lang. Ay, alam ko na. Sa inyong part yan. Punta ka dun sa gallery, sa view, tapos pindutin mo yung speaker para ako lumabas. Kung tama ako. So ito yung trending ngayon in order po dun sa Mentis ko. O di ba? Kapag kayo nag-POD at nagustuhan ko yung product ninyo, ako mismo yung unang magiging customer ninyo kasi mahilig din akong mag-gift sa mga kaibigan ko at sa teacher ng mga anak ko at sa sarili ko. So ito binili ko dun sa Mentis ko. Ito pala. Binili ko sa gotas, sabi ko sa kanya, gawa ka ng drinking glass, tapos lalagyan mo ng mambos, tsaka freelancing era. Di ba? Kasi mag-freelancing din na rin ako, di ba? Ako ay magiging isang branding and web design. I don't know when. So, may kasama, ito yung box niya, pag galing ng Printify. Ganito, ang pangit nga lang kasi nga kapag yung third party ang mag-ship, hindi nyo hawak kung paano nila i-package. Dumating sa akin na medyo ganyan na yung box, pero at least hindi naman siya basag. Tapos nakabalot naman siya dito. Tapos may kasama siyang straw. Yan, okay. So yun. Yan ang isa sa trending ngayon, saka this year lang in-offer ni Printify, bagong offer niya. Okay. Tapos meron pang isa. Ito pala, tote bags. Ito itsura ng tote bags sa mga gustong ng tote bags. Ayan. Ito dinesign din ng isa sa aking student. O di ba, binibili ko yung mga kasi para to sa teacher ng anak ko. Kaso hindi ko naabutan yung teacher nung mag-close na yung school. Mahilig akong mag-gift. Sabi sa inyo, mahilig ang parents dito sa US na magbigay ng gift sa science teacher. Yan, ito ganito kalaki yung tote bags na bibilhin niyo sa Printify. Yan. Tapos pina-print ko rin sa likod. Tapos ito isa pa. Ayan, ito naman yung wall art na pwede yung ibenta na si customer mismo ang magpi-print. Di ba? Akala nyo marami pa akong baon. Okay po ba ang tote bag sa physical products? POD. Mag-POD ka na lang. Huwag ka na Yeah. Yeah. So, ano po measurement ng tote bag ni? Ano ba measurement ng tote bag ko? Ang dali lang susukatin ko. 15 by 16. 15 inches by 16 inches. Okay? Tapos, itong nakikita nyo to, dinesign ko to sa Canva, itong mama, tsaka itong pag mag-design pala kayo sa Canva, hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng as is, kailangan 2 elements or more, okay? Tapos ito naman yung dinesign kong ipapakita ko pa rin sana. Ito yung dinesign ko naman na sweatshirt. Yan, ito yung graphics na dinesign ko sa Midjourney. Yan. Tapos ito yung hoodies na trending na kulay. Itong beige or tinatawag nilang, anong tawag dito? Sa mga POD dito, ano nga ang kulay to? Yan. Tapos, kasi meron akong friend, sa Printify na rin akong bumibili ng personalized. A friend ko kasi, nurse. So, nilagyan ko siya ng ganito. Tapos sa likod, kasi nakikita ko si Etsy uso yung merong mga sa likod na era dahil dun sa concert ni Taylor Swift yung era. So ang dami nang naglagay ng mga mom era, freelancing era. Kaya katulad nga nito nakigaya ako, nilagyan ko freelancing era. Tapos nilagyan ko rin sa likod yung peaceful era kasi mahilig yung aking kaibigan sa mga
sa hindi maingay. Gusto niya nagga-garden lang siya. So ito yung regalo ko sa kanya para sa Pasko. O, di ba? Meron na akong pampasko. Yun lang. Okay na tayo. Hindi siya embroidered. Direct to garment. Direct to garment or direct to fabric. Ayan, sabi ni Jessie. So, yun. Yun lang mga sis. Okay, thank you, Miss Mine po. O, ano ito? Nag-sale na ako. So, ano pa mga question? You're welcome. May specific size po ba when I make it from Canva para hindi pixelated ang image? 300 dpi. Okay, 300 dpi dapat siya. Okay, yung ibang question, paki-post na lang po sa ano natin. Yung mga nag-subscribe sa aking tawag dito, sa aking course, marami pong salamat. Okay, thank you. Night. Okay, thank you so much. Sana may natutunan kayo. Bye. Huwag niyo akong kalimutan kapag marami na kayong sales ha. My laptop is ready.